Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo ng ating Kwaresma. Pinaalalahanan tayo ngayon ng Panginoon sa kahalagahan ng pagsisisi, pagbabagong buhay at pakikinig sa Kanya. Ipinakita ng Diyos ang Kanyang kalwalhatian sa mga sinaunang Israelita sa pamamagitan ni Moises. Una sa nagliliyab na punong kahoy at kalaunay sa pagpapalaya niya sa kanila mula sa Ehipto. Sa kabila ng lahat ng ito, pinili pa rin nilang sumuway sa may kapal. Kung tunay tayong nagsisisi at nagnanais na lumago sa pananampalataya at kadapatan sa may kapal, patatagin na tayo at iingatan. Bilang panimula ng ating pagdiriwa ng misa, magsitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ikatlong linggo ng Kwaresma, inaanyayahan tayong tingnan ano yung kailangang baguhin natin sa ating sarili. Hindi tayo pwedeng bukas na lamang ng bukas kasi ang biyaya ng Diyos ay laging nasa sa atin. At ngayon, nagsisimula ito ang bahagi ng Diyos na ito. Kaya nga, sa ating pagdulog sa banal na Eucharistia, ay hilingin natin sa Panginoon na nabigyan tayo ng lakas na bigyang pansin ang pagbabago ito sa ating buhay. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghakaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mong wagas. Kami ay hinapit at sa kahirapan nito ligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo sa amin ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapakirapan ng aming budhi sa iyong harap, kami ay laging maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po tayo lahat at nakinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nagpakita ang Panginoon kay Moises sa nagliliyab na punong kahoy. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Diyos ng mga ama ng bayang Israel. Nakinig po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodus. Noong mga araw na iyon, si Moises
ang nag-aalaga sa kawan ng biyanan ng si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nangating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya. Parang hingas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nabiliyad ito, ngunit hindi niya susunod. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili, "Kataka-taka ito. Tingnan ko ang mabuti kung bakit pinasusunog gayong nabiliyad." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon, buhat sa nabiliyad na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" Sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Ibahin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, sina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nakita kong labis na pinaghihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daig. Kaya, bumaba ako upang sila iligtas. Ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay." Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalan na tatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin ng lahat ng saling lahi." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, binabatot ng lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya habang. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inabi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya utos kay Moises ibinigay, ang pahangahangang gawad na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang agwan ng lupa't langit, sukating malindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Sa ikalawang pagbasa, binabalaan ni San Pablo ang mga taga-Korinto na huwag siyang gayahin ang halimbawa ng mga sinuunang Israelita na bagamat sumunod kay Moises ay namuhay pa rin taliwas sa kalooban ng Panginoon. Makinig po tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ilog sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na tulog. Sa gayon, nabinigay silang lahat sa ulan at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkain espiritual
sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila. Kaya nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito ay pabala sa atin upang huwag tayong magnasa ng masasamang bagay, gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya ay mabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay kaligtan, pagsuway ay pagsisihan, mag-ahari ng lubusan, ang poong Diyos na may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito'y naghahando sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileo ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinabi nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi niyo pinagsisihan at pinrikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay ng mabagsakan ng tore ng Siloe, akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi niyo pinagsisihan at pinarikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinahagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang kubasan. Minsan tinignan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa nagpag-alaga ng kubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin ko na, nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna natin putulin sa taong ito. Puhukayan ko ang palibot at lalagyan ko ng pataba. Kung mamunga pa ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo po lahat. Mga kapatid kay Kristo, tingnan natin ang isang bata na naglalaro. Tapos, siguro naglalapitin siya sa puno ng bayabas. Nahulog ito. Umiyak siya, ay! Sabi niya. Tapos, umiiyak siya. Isa pinapansin ng nanay. Tagal na umiiyak pa rin siya, sabi ng nanay, tumigil ka. Kung hindi, makikita mo. Ganon. Hindi pa rin tumigil ang bata, umiiyak. Sabi niya, tigil sabi, 1, 2, 2 kalahati. Hindi pa rin tumitigil ang bata. 2, 3/4. Sabi na, nanay, hindi pa rin tumitigil ang bata. Sinabi lang tumigil ka, 1. Sabi na, hindi naman bilang. 2, 2 kalahati. Sabi na, hindi tumitigil ang bata. Tapos, napapansin hindi tumitigil ang bata, lumapit na ang nanay. Tapos sabi niya, alam ka man naman ni Mami. Sabi gano'n, o sige, tangan na. Tapos, hindi ko pa yung sugat ng bata. Nasugatan nga pa talaga. Tapos, ang ginawa na ng bata, imakap na lang sa bangko niya. Yun ang isang pagmamahal na makikita natin ng higit pa sa pagmamahal ng Diyos. Hindi naman galit ang
nanay pag sinasabi bibilangan niya. Kasi pagkita mo, bibilangan ka na nga. Pinahahaba pa yung bilang. Isa, dalawa, dalawang kalahati, dalawang 3/4. Tapos uulitin pa. No? Sino may sabi na galit siya? Ibig lang sabihin, tayo upang anyaya na tumigil tayo. Hindi yung dahil natakot tayo din na galit siya, binilangan na tayo. Pero alam mo naman, ang pasensya mo sa atin, napakalaki, napakahaba ang pasensya nito. At ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Sinasabi niya sa atin, sa panahon ito ng Kwaresma, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kung minsan kasi, sa ating pagsisisi, sinasabi natin, ay, may mga ibang mga dyan eh, masigit pa kayo sa akin. Tingnan mo nangyari sa kanila. No? Yung sa Ebanghelyo natin, sabi ganon, nabagsakan sila ng tore ng Siloe. Sila ang namatay. Siguro sila, makasalanan sila. Ako hindi. Buhay pa ako. Hindi ako makasalanan. Pero sinasabi natin. Pero kung minsan ang sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos, akala ba ninyo at makasalanan sila kaysa sa inyo? Ito ang tandaan ninyo. Pag hindi kayo nagsisi sa mga kasalanan ninyo, higit pa yan ang aabutin natin. Kaya nga, alam niyo, napakahaba ang pasensya sa atin ng Panginoon. Pero kahit na napakahabang pasensya ng Panginoon, mayroon at mayroon tayo hangarin na magbago tayo. Alam niyo si St. Therese of the Child Jesus, kilala niyo si St. Therese, sabi niya ay nabalitaan niya na mayroong isang serial killer na nahuli doon sa kanilang lugar at nahatulan na mamatay ng bitay. At sabi ko nun, siya ay parang walang Diyos. Hindi siya nakinig. Bago siya bibitayin, ng oras ng bibitayin siya, lumapit sa kanya isang pare. Sabi niya, alis! Binura-mura pa niya yung pare na pumupunta sa kanya para sa magdabal ng uli, sana magsisi siya. Sabi ganon. Pero si St. Therese, ng gabing yun, nagdasal siya para sa pagbabalik loob ni Francine. Francine ang pangalan ng serial killer na yun. Tapos sabi ganon, ay walang pagbabago yung bibitayin. Kaya nga, yung gabi yun, bago bitayin yun, nagdasal ng mabuti si St. Therese, nagsakripisyo siya, nagpamisa pa siya para sa pagbabalik loob ng isang taong makasalanan. Alam mo, kinabukasan, kinuha niya yung newspaper ng tatay niya, binasa niya. Ano yung ang nakalagay doon? Sabi ganon, sa huling sandali ng buhay ni Francine, lumapit ang pare at hindi tinanggap ang bendisyon ng pare. Pinagtabuyan pa, minura-mura pa ang pare. Pero yung pare, nandudoon lang yan sa tabi niya hanggang sa siya ay akayin na para siya ay bitayin. Ngunit, nang aakayin na siya, tumalikod siya. Pumunta sa tumakbo siya doon sa pare. Kinuha yung crucifix ni Father. Pinaghalikan at umiiyak. Ang sabi, patawad po. Patawad. Patawad. Nang makita, nang mabasa ito ni St. Therese, sabi niya, ang galing ng panalangin kapag babago mo ang isang makasalanan. Kaya nga, tayo rin. Ngayong panahon ng Kwaresma, unang-una, tingnan natin ang ating sarili. Ano ang tuloy nating baguhin? Siguro ang ating Panginoong Diyos nagsasabi niya sa atin, isa, dalawang kalahati, dalawa, 3/4. Tapos uulitin na naman niya. Mahal tayo ng Diyos. Hinihingi tayo, nagpusa tayo magbabalik loob sa Kanya. Pangalawa, mayroon napakaganda yung pananalangin natin. Sabi ni St. Therese, very powerful ang panalangin natin. Na kung ang alam
alam natin ang isa ay nagkakasala, ipagdasal natin na naway magbalik loob sila sa Diyos. Upang sa ganon ay makamit din nila ang kapatawaran ng Panginoong Diyos at magkaroon sila ng bagong buhay. Kaya nga, nasa ikatlong linggo na tayo ng Kwaresma. Ano kaya ang pwede natin baguhin sa ating sarili? Ano ang pwede natin bigyang pansin para sa natin? Kung na, alam kong maliit lang bagay ito pero babaguhin mo ang ating sarili. Yung ba, kapag ka ikaw ay laging tinatamad, o kaya ikaw ay laging nagmumura, o kaya ikaw ay nakikipag-away lagi, ang pwede mong baguhin sa sarili mo. At yun ang ibibigay natin sa Panginoon. Mahirap kuminsan, pero kung gagawin natin ito, alam natin, ang Panginoon natin, binibilangan na tayo. Pero kung makita nga hindi talaga tayo, nahihirapan tayo sa gagawin na yan, lalapitan tayo ng Panginoon at sasabihin sa atin, mahal naman kita eh. Tapos yayakapin tayo sa pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, panahon ng Kwaresma, magbabalik loob tayo sa Panginoon at naway ito ang dapat natin taglayin at ipahayag ito, ipagdasal natin ito sa ating mga kasama at mga mahal sa buhay na naway magbalik loob tayo pare-pareha sa ating Panginoon. Tumayo na tayo at pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya galang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanao sa kinaroroonan ng mga limao, nang may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, narulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad ang Ama natin nasa langit at batid niya ang ating mga kahinaan, kakulangan at mga pangangailangan. Lakas loob tayong lumapit sa Kanya at sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin, Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Maging halimbawa nawa ang mga pinuno ng simbahan ng tunay na pagsisisi at pamumuhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa sa kanilang sinumpaang tungkulin ang ating mga pinuno sa pamahalaan at masigasig na paglingkuran ang sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mabigyan nawa ng panibagong pagkakataon ang mga naligaw na landas upang magkabagong buhay at makapagbalik loob sa Diyos. Manalangin tayo. Makita nawa ng kabataan ang kagandahan at kagalakang dulot ng pakikipagsundo sa Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento ng Baptisal at Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at personal na intensyon ni na Mr. and Mrs. Crispin Baheta Sr. and family, Suarez and Fernando family, Eileen Bailon, Amada Sardinia, Kyle Cancino, Yan Chantenko. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa board examination ni na Shaira Limang Limot,
Renan Pascasio at Ralph Doliente. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mabilisang pagaling na Father Danilo Lopez at Ma'am Joanna, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Pedro Francia, Benjamin Antonio, Father Monsito Vicente, Father Michael Lucio, at Tito Bitizo. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ama naming mahabagin, tingin mo ang dalangin ng iyong bayan at gawin mo kami marapat na ikaw ay makapiling alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aakayin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tuwari, Panginoon, itong palahay sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming ihinihingi ng kapatawaran sa inyo ay matutuhan din namin ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin, itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo kami ay bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at pusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kami makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan sa niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kahit ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin mo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin ang kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming mahal na obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na nilay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria ng Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan.
namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesto Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikiisa sa piling na ito ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong ang pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin natin sa ating puso at diwa ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsipo ka muna para sa ilang paalala. Magandang hapon po sa ating lahat. Inaanyayahan po namin kayo sa mga nagnanais pong maging miyembro ng Garden of Prayer, Adult and Youth Volunteers, lalo na po sa mga gustong maging choir. Next week po, next Sunday, 9 a.m. After po ng 9 a.m. Mass, magkakaroon po ng general practice para na rin po sa preparation sa Holy Week. So, sa mga nagnanais po na maging miyembro po ng volunteers, lumapit lamang po sa mga volunteers natin, sa mga nagnanais pong magpalista. Yun lamang po at maraming salamat. Magsitayo na po muna.